Wala na raw po talagang katapusan ang pag-aaway na nangyayari sa pagitan ni na Daniel at ng kanyang kasintahan na si Mariel. Ang problema eto, si Mariel palagi na lang daw kasi nagseselos doon sa ex-girlfriend ni Daniel na si Maylene. Paano ba naman? Nasa isang trabaho raw itong si Daniel at yung dati niyang girlfriend. Pero si Daniel, ilang beses na raw niyang siniguro kay Mariel na casual friends na lang daw talaga sila ni Maylene. At yun pa nga, no, mga kapatid, magkatrabaho. Yun lang yun. Okay? Sabi ni Daniel. O kaya kausapin na nga po natin mula sa Bulacan. O, sa Hagonoy, Bulacan. 24 years old. Daniel, magandang tanghali sa'yo, pare. Good afternoon, Sir Poy. Ay nako, eto. Kailan pa ba kayo mag-on nitong si Mariel? 7 months na po kami ni Mariel po. Bago-bago pa lang rin pala. Pero itong si Maylene naman, gaano kayo naging katagal na naging magjowa? 6 years po. Tagal Ano ba ang dahilan ng hiwalayan nyo ni Maylene? Hindi po pagkakaunawaan yung naghiwalay lang din kami kasi napagod na. Dahil Okay. Kailan ba kayo naghiwalay? Nitong si Maylene, baka naman fresh na fresh pa. Kaya wala pang tiwala itong si Mariel sa'yo. po, 3 buwan din po. 3 buwan bago naging kayo ni Mariel? Ganun ba? Opo, ganun po. So pasok ka naman doon sa 3-month rule na sinasabi. Pero sinakto mo lang yata, Daniel, ano? Kaya medyo duda pa itong si Mariel. Ito bang si Mariel at si Maylene, yung present jowa mo at ex mo ay magkakilala? Hindi sila magkakilala, Kuya Poy. Wala talaga silang koneksyon. Nga lang, ano kayang impormasyon ang nalaman nitong si Mariel ng present jowa mo para magselos pa rin dyan kay Maylene? Baka naman ikaw, kayo na for 7 months ang magjowa, kwento ka pa rin ng kwento tungkol doon sa ex mo na si Maylene. Nagkataon lang po kasi na nag-ano ako ng work po. Nagkasabay po kami ng ex ko. Nagkasabay ng pasok? Hindi po. Yung po. Pasok po sa trabaho. Nagkasabay. Nagkasabay. Nasan si Nasan si Mariel noon? Nakita ba ni Mariel? Hindi naman po. Naging magkatrabaho lang din kami. Nagkataon lang. Sandali ha. Itong si Maylene at ikaw ay naging magkarelasyon for 6 years. Pero hindi kayo dyan sa iisang trabaho. Tama? Tama ba? Hindi pa noon. Oo, nung 6 years na kayo, iba pa, nag-aaral pa siguro kayo. Tapos ngayon, nung magkatrabaho ka, nandyan din nagtatrabaho si Maylene. Ganun po. Nagkasabay kami. Nagkasabay ang pag-acquire sa inyo. Tama? Ganun. Pag-hire pala. Parang gamit in-acquire. Oo, ang pag-hire sa inyo. Nagkasabay lang. Totoo ba yan? Wala talagang usapan yan na, uy, sige, mag-apply ka dyan. Para doon tayo magkasama. Walang ganun. Kasi yung parang gusto ko dati, ganun din yung gusto niya, kaya parang nagkasabay lang din talaga, nagkataon lang. By kaya chance. parang gusto ko na rin. Kaya parang gusto ko na rin retiro kasi parang di na rin si Maylene. Paano? Magre-retiro ka na? At 24 years old, retire na agad yung term mo? Ha? Parang basketball player Ha? Di po kasi niyo maintindihan na ganun po. Baka, sitwasyon. Baka ang gusto Pero mong... wala naman kaming komunikasyon. Baka ang gusto mong sabihin, baka gusto mo na mag-resign para wala na lang away. Ganun ba? Ganun po. Yun. Ang retirement sa pa yan? Pagka nagkaedad na tayo niyan. Oo, tsaka tayo mag-retire, di ba? Pero kailan ka lang ba nag-umpisa magtrabaho, Daniel? Lang po. 1 month pa lang po. Kakaumpisa pa lang.
Yun lang, fresh na fresh pa. Tapos nakapagkwento ka kahit papaano dito kay Mariel, sa girlfriend mo, tungkol kay Maylene noon. 'Di ba? Ganun po. Naturalmente, na talagang selos na selos pa yan. Okay? Ayan, pero nandyan na nga tayo. Kapapasok mo lang sa trabaho, sabi mo 1 month pa lang, sumahod ka na ba? Magre-resign ka na agad? Hindi pa nga eh. Pero Hindi pa nga nakakasahod, na gano'n, nag-join Ah, na agad. resign. Oo, magre-resign ka na agad. Nang dahil doon sa pressure naman na doon sa present girlfriend mo, naintindihan naman natin 'yan. Pero ikaw ba, kung sakasakali, maluwag din ba sa loob mo na maghanap na lamang ng ibang trabaho para maiwasan na yung ganyang mga pagtatampuhan niyo ni Mariel? Kung mapag-uusapan po namin ni Mariel na huwag mo na siya magselos, ganun Hmm. ba? Mag-i-stay po ako, pero kung hindi na po kaya, alis po. Ano bang nature ng trabaho nyo? Lagi ba kayo magiging magkaharap, magkausap nung ex mo o hindi naman? Nandun lang kayo sa isang building pero magkalayo, magkaiba naman talaga yung trabaho nyo o baka magkaiba ng department o parehong-pareho? Magkaiba po kami. Accounting po siya, tapos admin po. No, sa admin ka. So pero once in a while magkikita rin, kailangan ding mag-usap. O nandun nga si Mariel ba, yung present girlfriend mo ay meron din namang trabaho? Meron din naman po siyang trabaho. Baka dun lang din naman, di bantayan ka na lang. Hindi naman iba. Pumasok na rin din. Pares kami dalawa. Ano no? Pasok na rin din siya sa trabaho ko para kami dalawa. Wala siyang pagdududaan. Oh, pogi mo naman masyado. Mga banat dahil yan, para pogi yung datingan, ano? Nandiyan, yun pare yung ex ko. Tapos ito naman yung present ko. Kita mo, chami-chami pa sila ngayon. Gwapong-gwapo ka naman sa sarili mo yan. Sige. Ikaw, anong plano mo? Napapagod ka na ba? Nagiging bayolente na ba yung pagrereklamo nitong si Mariel tungkol sa iisa nga yung pinapasukan nyo ngayon trabaho nitong si Maylene, yung ex mo? Di naman, lagi lang siya nagagalit sa selos. Giisip siya ng kung ano-ano sa aming dalawa ng ex. Pero wala na yun. Oo. Wala na yun. Oho. Ano yung mga sinasabi niya? Na baka daw nakikita kami dito pero kasi nandun kami sa isang trabaho. Pero hindi naman kami yung ganun, yung komunikasyon namin sa isa't isa. Ano namin yung namin. Ano no? Lina, ibuka mo yung bibig mo, Daniel, di ko maintindihan sinasabi mo. Ano yun? Tapos na yung sa amin ng ex ko, yung ganun. Tapos Kaya, na. sa amin yung dalawa. Pero ikaw ba, kung tatanungin kita, no? Well, of course, alam mo naman na 6 years yung pinanggalingan ninyo nitong ex mo nga na si Maylene. Sa ngayon, sinasabi mo, nasa isang opisina kami, may distansya naman, magkaiba pa kami ng departamento. Sa 100%, pinakamataas, 100%, wala ka na nararamdaman talaga para kay Maylene. 6 years yung pinanggalingan ninyong relasyon, ha? Yung chances na ma-develop na naman kayo sa isa't isa nang dahil sa lapit nyo sa trabaho, nasa ang porsyento sa 100%? Yun totoo, ha? Siguro, yung nakita ko siya, parang wala na rin kasi talaga. Kasi yung nakilala ko ngayon yung bago ko, parang nakalimutan ko na siya. Kasi masakit din kasi mga ginawa niya sa akin na Kasi ganito yan. Syempre, kung nasa trabaho ka, nandun yung ex mo, tayo pa naman. 'Di ba? Ilang oras yung trabaho ninyo? 8 hours po. 8 hours yan. 8 hours na pwede kayong magkita. Of course, hindi naman kayo babad lang na magkasamang isa't isa, no? Pero meron nga kayong nakaraan. Pero 8 hours of agony rin yan para doon naman sa present jowa mo na ano kayang ginagawa nung dalawang yun? Baka magkasama sila, sabay sila nagla-lunch, baka behind my back, meron silang sikreto na namang binubuo. Yan. 'Di ba? Mahirap din naman 'yan sa parte nung present jowa mo. Pero ikaw, sabi mo nga, halos
Wala na talaga? As in 0% na magkakabalikan pa kayo nitong si Mylene? Wala na po talaga, sir po. Kasi nga, eto pa, ang isang ipepresenta ko sa iyo sa mga opisina natin, magkakaroon dyan ng mga activities kung saan, syempre, baka meron pang initiation, yung mga bago, 'di ba? Kayo lang yung magkakilala roon. Narinig na natin yung ganito mga kwento eh. Kami lang kasi yung magkakilala, kaya kami na lang laging sabay sa ganito, sa training, sa ganyan. O paano kapag ka dumating yung ganung mga pagkakataon? How do you handle that? Iwas na lang siguro, Kuya Pe, pero mag-update na lang din po kay Mariel po para hindi na rin po siya mag-sales. Okay, isama ko na lang din kung pwede sana yan. Isasama? Isasama mo si girlfriend sa trabaho. Yung siya manood siya. Manood. Kung ano. Sandali. Anong ang nature ng trabaho mo, Daniel? Admin po. Oo nga, sa admin, pwede magdala ng bring your own jowa? Pwede ba yun? May audience? Pwede. Ha? Pwede. Hindi na alam kung pwede. Pero ito mas seryosong tanong na nga. Sa loob nitong isang buwan na nagtrabaho ka nga, nag-uumpisa ka, at ganun din naman yung ex mo na si Mylene, meron ba pagkakataon na nagkita na kayo? Ni Maylin po, wala po talaga kaming komunikasyon. Tapos hindi po talaga kami nakikita ang dalawa. Kasi nakatun po talaga yung pansin ko kay Mariel. Hindi kayo nagkasabay pa ng lunch? Ng merienda? Hindi po. Hindi pa. Nag-video call po kami ni Mariel kapag nagla-lunch po para hindi po mag-isa. Sa break time. Pero dahil sa bago ka pa sa trabaho, wag mong gagawin yung video call para mabantayan ka. Sabi mo, may trabaho rin naman itong si Mariel, yung present jowa mo. Baka makasama naman yan sa mga record ninyo na inuumpisahan. Pero sa tingin ko naman, dahil maaga pa at natural lang naman yan na merong selos sa una dahil nga mas malapit sa'yo. Sa trabaho lang naman, yung proximity, yung physical proximity ni Mylene, yung ex-jowa mo, mas malapit sa'yo sa trabaho. Pero kung kaya mong garantyahan na itong si Mariel na talaga ang mahal mo, sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon na makapagmensahe para sa kanya. For assurance, okay? Na walang mangyayaring kalokohan. At pwede ka rin mangako na kung sakasakali may mangyaring hindi maganda, sabihin mo na rin sa kanya. Sige, eto na rin yun. Yung pagkakataon na yun. Go ahead, Daniel. Mariela, sana wag ka na sa akin mag-isip ng masama. Ang ginagawa ko lang to para sa future nating dalawa. Mahal na mahal kita, sana wag kang magbago sa akin. Alam ko, nagsiselos ka, kaya ka ganyan. Pero sana matanggap mo, magtiwala ka lang sa akin. Yun lang. Malapit na naman ang summertime, Daniel? Malapit na naman. Merong humihirit dito si Michael Oberio Muta. Sabi niya, team building. Yan na naman ang panahon ng mga team building. Papaano sa pagkakataong yan? Alam mo naman ang mga pangyayari sa team building. Pwedeng hindi kayo i-require na mag-uniform, pormahan na naman. Paano pagka nakita mo itong si Mylene na ang ganda na naman ng bihis niya. Tapos doon pa kayo sa beach o doon sa isang resort nagkita. Ay, naku, ang ganda na naman ng ex ko. Paano ba to? Ang sakit sa ulo, Kuya Poy. Sigurado ka bang hindi na? Hindi na po, Kuya Poy. Pikit na lang. Pipikit ka sa team building? Pikit pa lang tayo. Kahit ikaw pa maging designated driver, delikado yun. Huwag kang pipikit. Magmamaneho ka eh. Ayan, pero hindi. Sige, eto meron tayong makausap si Ate Lorna, 52 years old ng Mandaluyong, para sa kanyang reaksyon lang dito sa kwentong ibinahagi mo nga sa amin, na selos itong si present jowa doon sa ex na kasamaan sa opisina but not necessarily same department. Ayan, nagkaparehas lang ng pinasukan. Ate Lorna, magandang tanghali sa'yo.
Magandang tanghali po. Ano po ba masasabi nyo Oo, opo. dito sa dilemma na kinaroroonan ngayon ni Daniel? Madali lang naman po yan. Kung talagang mahal niya yung parents niya ngayon, hindi naman po kahit maganda pa, makita niya pa maganda or sexy yung kanyang ex, hindi naman po, kung talagang mahal niya po yung bago niyang girlfriend, hindi siya matutokso. Hindi, kahit na mas maganda pa yung ex niya or hindi, basta mahal niya po yung babae, kailang i-assure niya po yung kanyang current girlfriend kasi deserve yun ng current girlfriend niya na ma-assure siya na mahal siya talaga para mawala yung security, hindi sila po mag-aaway. Ikaw ba, Ate Lorna, matanong kita, Yes. bilang isang babae, no? Papayag ka, meron ka na bang asawa? Opo. Oo, nangyari na sa'yo ito na nagselos ka. Alam niyo po, ang lahat ng babae, basta hindi assured, insecure po yan. Pero once po na ipapakita ng lalaki na mahal ka talaga, na nire-respeto yung nararamdaman mo, siya po talaga yung iiwas doon sa iiwas para hindi sila nagkakaroon ng pag-aaway or Oo. pagtatalo po. Ayan, syempre, kung nagkaroon ka nga ng, meron kang karelasyon, no, Ate Lorna, tama? May asawa po ako. Ayun, may asawa ka. Papaano mo ba nalalaman na nagsasabi ng totoo na wala na pagka sinabi ng lalaki nung jowa mo, papaano nararamdaman ba talaga ng babae yan yung gut feel na sinasabi? Oo, yung Opo. di ba, nararamdaman na wala kang dapat ipag-alala. Ex ko na yun. Nandyan lang siya, medyo malapit, pero wala kang dapat ipag-alala. Nararamdaman, naaamoy, ano ba yan? May vibration ba? Nakikita ba sa mga mata? Papaano? Yes po. Kasi basta po ikaw ay, siyempre, mararamdaman mo din yan kasi may pagkakataon na nagiging discreet yung partner mo, na all of a sudden naging discreet siya. Nagkakaroon ka ng tanong sa isip mo, bakit? Bakit all of a sudden may mga ganitong pangyayari na dati hindi? So, there is something na ikaw, napipilitan kang alamin yon kung ano man po yun. So, opo. So, Yun. siguro ang pinaka-ano po, meron kayong respeto at tiwala sa isa't isa. Kasi, at saka yung sapat po yung pagmamahal. Kasi kung sapat yung pagmamahal niyo sa isa't isa, whether anong pamampuntok so ang dumating dyan, makakayanan niyo po. Oo. Ayan, naku, maraming salamat si Ate Lorna ng Mandaluyong. Doon sa sinabi niya ngayon. Daniel, narinig mo yon? Daniel? Papa, Kuya Pay, narinig ko po. Narinig mo naman lahat yon, ano? Alam mo, gusto ko yung sinabi ni Ate Lorna dun sa bandang huli. Basta meron kang sapat na pagmamahal at respeto doon sa present jowa mo, kahit ano pang ang itsura, kahit ano pang ang dating o paraan ng pakikipag-usap ng ex mo, hindi yan makakabalik kasi sapat na sapat na yung jowa mo ngayon, hindi ka na maghahanap. 'Di ba? Kapag ka meron ka nga namang nagba-basketball ka ba? Papa, nagba-basketball din pa ako. Yun. 'Di ba kapag ka meron kang paboritong sapatos, meron kang paboritong sapatos na gusto mo, pinag-ipunan mo talaga kahit may bago pang dumating. Sandali, kahit bago pa yan, kahit feeling nyo, kahit sinasabi nyo mas maganda pa yan, dito pa rin ako. Ano na ako rito masaya na ako 'di ba? May mga ganyan tayo naihalin tulad patuloy sa sapatos yung mga mga babae. Pero ganyan din sa tao kapag kasapat nga naman yung pagkagusto mo, yung pagmamahal mo lalong-lalo na at yung respeto. Ibig sabihin doon yung pag-iingat din natin sa kanila wala talagang makakasingit sa ating relasyon kahit pa nga ex yan of 6 years. Okay? Ayan, sige. Nako, Daniel, meron ka pa bang gustong sabihin? Wala naman na po, Kuya Pay. Wala na. Baka nakakaabala na ako sa'yo, ha? Hindi po. Kailan sahod mo? Wala pa po. Wala pa? Nagpaproseso ko pa ng papeles? Hindi pa po.
Pero, next week pa siguro. next week pa. Oh, sige. Pero mukhang tatagal ka naman sa trabahong yan. Kaya naman siguro. Kaya naman. Tatagal din. Oh, nai-inspire ka naman sa trabahong yan. Opo. Oh, dahil, Napag-blessed din eh. dahil kay Maylene. Opo. Ha? Opo, na ganun nga. Dahil kay Maylene yung ex mo? Ha? Ganon? Kasi, Ha? nagka-series po kasi yung girlfriend ko pa eh. Ayo. Oh, si Mariel. Na-inspire ka dahil kay Mariel. Alam mo, meron din nagsabi dito, ha, na mag-resign ka na lang daw, hindi bali nang walang trabaho basta may jowa. Papayag ka ba nun? Oo, di bali nang may trabaho basta may jowa. Kaya nga pa eh. Ganun na lang. Ganun na lang. Alam mo, ikaw, feeling ko, magre-resign ka na lang, no? Yung totoo. Ganun nga. Mag-resign na lang. Iwas away. Kasi iba rin kapag ka nag-uumpisa ka ng trabaho, napayapa yung isip mo. Hindi yung mayat-maya kang kinukulit nung jowa mo. Baka naman, hindi ka na makakapag-concentrate, no? Opo. Diba? Stress na sa trabaho. Stress pa pag-uwi. Oh, may stress ka pa. May mga aralin ka pa na mga bago sa trabaho ninyo, no? Ayan, pero good luck. Siyempre, trabaho yan, hanap buhay yan. O kung maganda ang offer, pag-isipan mo na maigi. Pero kung meron naman mag-o-offer of the same amount na kailangan mo mula sa iba at sa tingin mo matatanggap ka naman doon, pwede na nga siguro. For peace of mind, hindi mo mababayaran yung kapayapaan sa isipan natin. Okay? Mas maigi na yun. No, basta everybody happy na. Okay? Opo. Okay. Alright. Sige, Daniel, maraming salamat sa iyong oras.